Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Thank you for those of you na matagal na naka-follow sa akin. Sa mga hindi pa, mag-follow kayo, guys. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. And, yeah, let's start. Madam P, yan yung Facebook page namin, guys. Kung gusto mo magpabook ng personal reading, doon ka pwedeng magpabook. My admin will assist you. If you're willing to wait, guys, kasi marami tayong naka-line up ngayon for personal reading. Let's start what we have here for um, Virgo. Main energy. Eight of Swords. Ace of Swords. Okay. And the Three of Wands. Nakakita tayo ng growth sa'yo na gusto mong gawin. Pero ngayon with the Eight of Swords, parang stuck ka. Hindi mo magawa itong new beginning na maybe nasa plano or nasa isip mong gawin. Gusto mo simulan. Pero medyo pwede may kinalaman sa career. Justice card is here. Wait lang, guys. Sorry about that. From time to time, mag-inom ako ng tubig. Medyo mabigat yung energy nakuha ko kasi kanina. Actually, bago ako mag-reading nito, meron akong private reading na ni-reading. Lagpas isang oras yung nare-read ko sa kanya. So, medyo negative yung nakuha kong energy doon. But anyway, okay lang yun. Medyo nag-cleanse pa ako ng konti. So, pagpasensyaan mo na ako. Medyo nagkukuha pa ako ng energy ngayon. Okay. Eight of Swords, Ace of Swords, Three of Wands. So, nakakita tayo dito ng pagka-stuck na energy mo regarding your beginnings. Three of Wands is growth para sa'yo. But, I'm sorry, hindi ko maituloy ang reading kasi meron akong laging na pumapasok sa isip ko ngayon. Hindi ko makuha yung energy mo. So, ilalabas ko lang to. I don't know why. Maybe some of you is asking, kamusta na ba ako? Lalo na yung matagal na nakikinig sa akin. Parang gustong malaman kung kamusta na ba ako or what. May nakukuha lang ako energy. So, kung hindi ikaw yun, okay lang naman. Pwede mong pass forward itong reading na ito. Okay? Pwede mo i-pass forward para maiano mo tong aking kwento. So, malalaman mo lang nagsimula itong reading pag tinanggal ko na tong lighter. Siyempre, pwede mo iusod yun, di ba? No, para malaman mo lang kung kailan nagsimula yung pinaka-reading. Kung kailan ako magsisimula. Anyway, ikukwento ko lang. This is happening ngayon sa sa aking staff, sa dati kong staff. For those of you who don't know, meron akong restaurant and I do have staff. Okay, may mga empleyado ako dyan. One of my employee, umuwi siya ng province and nitong Christmas season, of course. Pero yung husband niya is ayaw na siyang pabalikin. So, ayaw na siyang pagtrabahuin. Anyway, to cut the story short, meron din etong husband niya kasi na parang tinanggap na obligasyon. And it is a spiritual obligasyon. Yung sa kanya namang tinanggap na obligasyon is may kinalaman sa pag-aalbularyo or yung faith healer. Kaya lang, yung sa kanila kasi meron silang parang bantay, no? Yung parang ano ba tawag dito?
ganto pala kasi yon. In order for you na magkaroon ka ng healing abilities, meron kang kukunin na parang, kumbaga parang pet mo na yun eh, yung, sabihin na natin, engkanto. Yan. And, dahil magiging pet mo siya, para tulungan ka doon sa pagpapagaling na ganyan, actually, hindi yun ginusto nung asawa nung aking staff. Hindi niya yung ginusto. Talagang obligado lang siya na siya yung magmamana na. So, ngayon, dahil tinanggap niya yung panggagamot, kailangan may alay. At first, hindi siya naniniwala doon sa alay-alay na yan. Yung alay, parang may kukuning buhay. And, some of my staff is nakwento na rin sa akin na, ganun talaga yun, ma'am. Na kapag, well, I don't know, kasi hindi naman ako nanggagamot. Yung sa akin kasi is natural gift. So, hindi ako, wala akong ganto ganyan. I do have my spirit guides. But, that is guides. Iba yung kanila. Iba yung kanya. So, I don't have any idea doon. So, ayun nga, nabanggit niya na, na hindi siya naniniwala na ganto ganyan, may alay. Pero, recently, talagang lagi nagkakasakit yung staff ko or yung asawa niya, which is, yun yung kinukuhang alay. Okay? To the point na yung engkanto is nagpapakita dun sa dreams, nagpapakita sa kanila lahat doon. And yung staff ko na yon, mind you guys, wala silang anak. Usually kasi sa alay dyan is anak. Okay? Yung magpapasa sa kanya ng ability is, ang kinuha doon is anak. Yan, ay anak niya na pinakamaganda. Bigla na lang hinimatay daw sa school, tapos yun na, dead na, patay na. Na walang explanation. Basta namatay, hinimatay lang sa school. Ito naman, laging may bantay ngayon is yung staff ko, because yung staff ko is wala siyang anak eh. Wala silang anak. Hindi sila nagkaanak. So, ayun. Na-share ko lang. And I don't know why, kasi habang nire-reading ko to, yun yung nasa isip ko. Kaya hindi ako makapag-concentrate hanggat hindi ko sasabihin. Because of course, mabablock yung aking yung aking vision or kung ano yung gusto kong sabihin dito sa reading. Hindi ko masasabi yan. Dahil yun ang umiikot-ikot lagi sa utak ko ngayon. So, ewan ko, biglang pumasok sa isip ko. So, baka yung iba sa inyo nagtatanong kung kamusta na ba ako or what. So, yun yung bagong chismis. Kung yun yung dahilan mo kung bakit ka nakikinig dito. Yung iba kasi nakikinig lang dito dahil nakagawian ng makinig talaga sa akin. Na hindi naman talaga patulog lang, parang ganun. Ayan. Okay, game. Balik na tayo dito sa reading. Okay, let's start. Para sa mga Virgo. Yung iba kasi follower ko na dito, follower ko pa sa Facebook. So, parang friend na rin yung turing ko ba or nakukuha kong energy sa kanila. Okay, let's start. You do have your Eight of Swords, Ace of Eight of Swords, Ace of Swords, tsaka Three of Wands. Anyway, Gemini, Libra, Aquarius, and Three of Wands. Yeah. Nakakita tayo dito ng growth for you, pero hindi pa masimulan ngayon. Meron tayong mga pagka-stuck na energy. You do have the Justice card regarding sa career. But you are really excited dito. Parang you're guilty na parang gusto mo simulan to, and kahit marami or merong mga parang hindi pa alam kung paano mo to gagawin or what, for you, bala kayo dyan, gusto kong gawin to. And pwedeng yung iba may kinalaman sa business, King of Wands. Yung iba, it could be anything, actually. It could be anything. Could be hobby. Judgment is also here. Yung iba, pwedeng self-improvement or self-love. You know, you want to go sa gym maybe, or gusto mo improve ang sarili mo, you want to lose weight. But, for now, you are stuck.
Hindi mo magawa ito. Hindi mo masimulan. Gusto mong gawin, but hindi pa, there's a lot of reason why hindi siya possible for now. First na nakakonect mo, the King of Cups, okay. The Moon, the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah. For what I can see here, this person is, ang weird niya. I don't know, this could be a past person or what? Oh, why? Dito sa bottom of the deck, the Six of Cups, this could be a past person with the Queen of Swords energy. Pwedeng may pagka-cut off or kinut off ka nito person na to. Three of Pentacles, masyado, I don't know, masyado siya naging mukhang pera sa part na ito. Pwedeng that's the reason why na-cut off ka niya. Because of money issues or what. Three of Swords, pwedeng may third-party situation na involved sa inyong connection. Four of Cups, I feel like with the Moon, lumalabas ka sa dreams or this person is really thinking about you. Pero with the Four of Cups, hindi niya kasi alam kung ano dapat niyang gawin dito sa dream. Or, spiritually connected kayo and but hindi niya alam kung ano gagawin niya dito. King of Cups, this person is, ano siya, attracted ka rin sa kanya, maybe physical attraction. And I feel like minsan ka na niyang sinagip or pinagtanggol or nandun yung point na willing siyang ipagtanggol ka in the past. Maybe something happened sa inyo, like pwede may nakaaway ka, bigla siyang willing awayin yung mga bagay or mga taong nakaaway mo din. Diba? Parang superhero kind of energy. Knight and shining armor. Ayan na nga, Knight na nga lumabas. Ten of Pentacles and the Knight of Pentacles. And minsan, maaaring itong person na to is minsan na rin naging Knight and shining armor mo pagdating sa iyong finances or vice versa. Pwedeng siya yon na parang minsan mo na sinagip financially. And the Ten of Pentacles, yeah, money-related issues. Ten of Cups, this made this person, kung ikaw yung, lalo na kung ikaw yung partner sumagip, financial na pagsagip, this person is, lalo siya na-attract sa'yo and nagkaroon ng development na feelings through that. Hindi naman dahil minahal niya or ginusto niya yung feelings or yung ano niya, yung emotion niya sa'yo. Ay, sorry. Hindi naman sa minahal ka niya dahil because of money or dahil financially ikaw ay ganito, ganyan. What I see here is that because of the partnership na naging involved sa connection ninyo, pwedeng partnership, relationship, for example, nagkaroon kayo ng pagsasagip sa kanya. Meron ka ginawang sinagip mo siya or tinulungan mo siya makaahon, ganito, ganyan. So, in a way, nagkaroon kayo ng partnership na may usapin sa pera. And then from that, nagkaroon ng development, nagkaroon ng relationship. Yung iba, pwedeng walang relasyon. But then, I feel like medyo naging malinaw yung story or yung emotions niya sa'yo through this or nag-evolve ang feelings niya through this. Okay? So, nagets mo yun, hindi siya sa pera lang na in love or what. It could be dahil sa partnership na nabuo sa inyo. The Emperor is here. Kaya lang masyado siyang mataas ang ego. But now, dahil sa katigasan ng ulo niya, ng ego niya, the Five of Cups is sobrang nalulungkot. Hindi siya okay ngayon. Five of Cups, the Hierophant, Five of Pentacles. It feels like this person's life is falling apart financially. Hindi siya okay. Bumabagsak siya financially. And at the same time, lalo na nga kasi ikaw naman na nakakatulong sa kanya. Maybe marunong siya mag-handle ng finances pero gumawa ng finances hindi. Or hindi yun yung forte niya. Kung gumagawa man siya ng pera or marunong siyang
dumiskarte, it's not enough sa diskarteng meron ka. Pwedeng ganun. Because you have a lot of ideas sa iyo eh. The Ace of Swords, you're the utak. Ikaw ang utak. You have this. Siya pwede meron siyang diskarte, meron siyang alam or more on action. But this person, the ideas is from you. Or the money is from you. Pwede ganun. But eventually, sabihin natin, yung partnership ninyo is okay. Kasi pag pinagsama mo yan, utak, pera, tapos yung isa, action ng isa, nagkakaroon ng bunga eh. 'Di ba? Kasi anuhin mo ang pera kung wala namang maggagawa niyan, ang gagamit niyan, or mag-aano niyan, magte-take ng action niyan. Somehow, parang you need each other para magkaroon ng growth. And, lalo na sa part niya, kailangan ka niya para mas magkaroon ng growth sa buhay niya. Nagiget mo yun. In the near future sa inyong dalawa, the Seven of Pentacles and the Six of Swords, Page of Pentacles, and the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. In the near future, I can see you growing. Slowly but surely. Ituloy-tuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Ganun naman talaga eh. Sa halaman, hindi agad bunga makikita mo dyan. You will see it grow. Slowly lang nga lang. But there's growth. Diba? Ayun maganda doon. Six of Swords is here. So, continue on moving forward. Step by step. Regarding doon sa gusto mong mangyari, you need patience. Temperance is here. Ganun talaga. You cannot do something agad-agad at hindi agad ibibigay sa iyan kung alam ng universe, ni God, na you're not yet ready for that. I will tell you when you're ready. I will help you when it's time for you na simulan yan. Kung ano man yan nasa isip mo. Okay? I feel like God gave you this gift of knowledge, wisdom. Pero, parang, for now, the advice for you is to wait. Okay? Maghintay ka. It takes time. And, Two of Pentacles is at the bottom of the deck. I mean, regarding dito sa, maybe sa plano mo na ito or sa gusto mong mangyari, someone is really afraid or hindi pa ready. So, if this is you who is ready, pwedeng yung mga tao sa paligid mo sila ang hindi ready. Okay, pwedeng ganun. If this is you, kung sasabihin natin ikaw ready ka naman, pwedeng yung mga tao sa paligid mo na magiging involved dito sa plano mo na ito or gusto mong mangyari na ito, sila ang hindi ready. So, that will also be a problem. 'Di ba? Magiging problema din yan. So, wait until everyone is ready and then you can start whatever you want to start here. Okay, Page of Pentacles is here. Ayan, wag kang maging financially padalos-dalos or don't be immature or pag hihawak mo yung finances mo sa ngayon, the advice for you is wag maging ang tawag dito, mag-isip bata or hindi ko alam kung paano sasabihin yun eh. Basta, when you manage your finances or pag may gusto kang bilhin, ganito na lang, think twice bago mo gawin yun, bago mo bilhin yung isang bagay. Mag-isip-isip ka muna. Huwag kang magpa-rush ng isang bagay. Especially regarding sa money. For now, that is the advice. Nine of Cups, yeah.
The person that you're dealing with, Nine of Cups, clarify natin to. Ten of Swords, meron siyang other choices for now, pero I feel like, Three of Swords, so there could be a third party situation. Pero the Ten of Swords, this is showing to me as an ending. So, time will come, there's going to be an ending between dito sa person na to at saka sa other person na involved sa connection niya. That could be a third person connection. So, pwedeng may other person pa siyang kakonect ngayon. And pwedeng ngayon ay nagkakaroon ng pag-iisip regarding dito sa connection nila. Okay? And that connection eventually pwedeng magkaroon ng ending sa relasyon nila. Okay? And by the way, ibalik ko doon sa kwento ng kasi parang hindi pa ako komportable doon sa nakwento ko kanina. Anong ending? Of course, ngayon nga nagkakasakit yung aking staff. Ngayon yung asawa niya and yung mga pinsan nila and everyone there, and yung of course yung magpapasa ng powers ba doon sa asawa niya is there also. Nakabantay kahit natutulog siya, lahat lagi siya binabantayan kasi lagi umaaligid na nga. Kahit sa kanila nagpapakita na, kahit kanino doon nagpapakita na yung entity. Kasi nga parang kukunin na. And also sa dreams, lagi nagpapakita yan. Halininan sila sa pagbabantay. Pinakikiusapan pa ngayon na kung pwedeng iba na lang yung ialay sa halip na buhay. Like, na lang, ano tawag dito? Ano ba yun? Itim na manok, parang ganun. Or what? Pinakikiusapan pa, baka pwede. Okay. And by the way, ako rin pala bago ko magkaroon ng power ng third eye, sabihin na natin ganun. Bago mabuksan yung aking third eye, dapat din ako, kukunin din ako. And sa susunod ka na lang yan ikikwento. Ako talaga dapat kukunin din ako. Pero hindi ako nakuha. Malakas. Wow. Hindi, kasi nga yun yung sabi ko, there's this power na binigay sa akin, gift. Kasi pag wala sa akin yung gift na yun, hindi ko sila malalabanan. Ay, malamang, dapat wala na ako dito. Ayun lang. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.